Sa isang maliit at masikip na barong-barong sa gilid ng Riles sa Maynila, doon nakatira si Adrian, isang 22 taong gulang na estudyante, payat, maitim ang balat dahil sa araw-araw na pagbabanat ng buto, at may mga matang puno ng pangarap at pagod. Sa kabila ng hirap ng buhay, hindi niya kailanman binitawan ang pag-aaral. Sa umaga, pumapasok siya sa kolehiyo bilang isang scholar ng kursong engineering. Sa gabi naman, nagtitinda siya ng fishball at kwek-kwek sa kanto upang may maipantusto sa sarili at sa kanyang ina na maisakit. Si Adrian ay kilala sa kanilang lugar bilang tahimik, masipag at mapagmahal na anak. Ngunit sa likod ng kanyang pagiging matatag, may mga gabi na siya ay umiiyak ng palihim, lalo na tuwing naiisip niyang baka hindi niya matapos ang pag-aaral dahil sa kakulangan ng pera. Sa kabilang dako naman ng lungsod, sa isang napakalawak at marangyang mansyon sa Forbes Park, nakatira si Doña Beatriz, isang 73 taong gulang na biyuda. Kilala siya sa lipunan bilang isang makapangyarihang negosyante. Matigas ang kanyang mukha, palaging nakaayos ang buhok, at bihirang umiti. Marami ang natatakot sa kanya, ngunit kakaunti lamang ang tunay na nakakakilala sa kanyang puso. Sa kabila ng kanyang kayamanan, mga sasakyan, ari-arian, at negosyo, si Doña Beatriz ay nabubuhay sa matinding kalungkutan. Wala siyang anak at ang kanyang mga kamag-anak ay tila mas interesado sa kanyang pera kaysa sa kanya bilang tao. At dito magsisimula ang kakaibang kwento, ang kwento ng isang mahirap na estudyante at isang matandang mayamang babae na ang kapalaran ay magtatagpo sa paraang hindi inaasahan. Bago natin ituloy ang kwentong ito, sandali lang kung ikaw ay nahuhumaling sa mga ganitong klaseng kwento, yung mailalim, emosyon, at mga aral sa buhay, huwag mong kalimutang pindutin ang like, ay share ang video na ito sa mga kaibigan mo, at mag-subscribe na rin sa channel. Malaking tulong yan para mas marami pa kaming maibahaging kwento na siguradong tatatak sa puso ninyo. At syempre, gusto rin naming makilala ka, mag-comment ka sa ibaba kung saan ka nanonood. Baka sakaling mapansin ka namin sa susunod na kwento. Ngayon balik tayo sa kwento. Isang hapon, habang nagtitinda si Adrian sa kanto, napansin niya ang isang mamahaling sasakyan na huminto malapit sa kanyang pwesto. Bumukas ang pinto at mula rito ay bumaba ang isang matandang babae, si Doña Beatriz. Agad siyang napatingin. Hindi araw-araw may ganitong klaseng tao na napapadpad sa lugar nila. Lumapit ang matanda, hawak ang kanyang baston at tila pinagmamasdan si Adrian. Ikaw ba ang nagtitinda nito? Malamig ngunit malinaw ang tinig ni Doña Beatriz. Opo, ma'am, sagot ni Adrian, medyo kinakabahan. Magkano lahat ng paninda mo? Napatigil si Adrian. Lahat po. Lahat. Hindi makapaniwala si Adrian, ngunit sinabi niya ang kabuuang halaga. Walang pag-aalinlangan, inilabas ni Doña Beatriz ang pera at binayaran ang lahat, hindi na rin niya kinuha ang sukli. Isara mo na ang tindahan mo ngayong gabi, sabi ng matanda. Pipo. Pero bakit po? May gusto akong ialok sa'yo. Doon nagsimulang kabahan si Adrian. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o matatakot. Ngunit dahil sa kagipitan ng buhay, pinili niyang sumunod. Sumakay siya sa sasakyan ng matanda at doon nagsimula ang isang desisyon na magbabago ng kanyang buhay magpakailanman. Pagdating nila sa mansyon, halos hindi makapaniwala si Adrian sa kanyang nakita. Para siyang nasa ibang mundo, malinis, tahimik at napakayaman ng paligid. Pinaupo siya ni Doña Beatriz sa sala. Ikaw ay isang estudyante, tama, tanong nito. Opo. At kailangan mo ng pera. Hindi na nagpaligoy-ligoy si Adrian. Opo, ma'am. Tumitig ang matanda sa kanya, parang sinusukat ang kanyang pagkatao. Pakakasalan mo ako. Parang huminto ang mundo ni Adrian sa narinig. Ano po? Pakakasalan mo ako, ulit ni Doña Beatriz, mas malinaw, mas matatag. At kapalit nito, babayaran ko ang lahat ng gastusin mo, pag-aaral, pagpapagamot ng ina mo, at bibigyan pa kita ng sapat na pera para sa kinabukasan mo. Hindi makapaniwala si Adrian. Hindi niya alam kung panaginip ba ito o bangungot. Bakit ako? Halos pabulong niyang tanong. Dahil kailangan ko ng asawa, sagot ng matanda. At kailangan mo ng tulong. Simple lang. Ngunit sa loob ni Adrian, hindi ito simple. Ito ay isang kasunduan na magdadala sa kanya sa pagitan ng dangal at desperasyon. At sa gabing iyon hindi siya nakatulog.
Paulit-ulit niyang iniisip ang kanyang ina, ang kanyang mga pangarap, at ang presyong kailangan niyang bayaran para makamit ang mga ito. Hanggang sa sumapit ang umaga. At gumawa siya ng desisyon. Tatanggapin ko po. At mula sa sandaling iyon, nagsimula ang isang kwentong hindi inaasahan ng kahit sino. Isang kasal na walang pag-ibig. Isang relasyon na puno ng lihim. At isang katotohanan na unti-unting mabubunyag na magpapabago sa lahat. At makalipas lamang ang ilang buwan. May mangyayaring hindi kayang ipaliwanag ng kahit sino. Ngunit iyon ay simula pa lamang. Lumipas ang mga araw na parang isang mahabang panaginip para kay Adrian. Mula sa maingay at magulong kalsada na kinalakihan niya, napunta siya sa isang mundong tahimik, malamig, at tila walang puwang para sa pagkakamali. Ang kasal nila ni Doña Beatriz ay isinagawa ng simple, ngunit elegante, ilang piling bisita lamang, karamihan ay mga abogado at kasosyo sa negosyo ng matanda. Walang kaibigan si Adrian na nakadalo. Wala rin ang kanyang ina, dahil ayon kay Doña Beatriz, mas mabuting manatili muna itong lihim. Habang nakatayo siya sa altar, suot ang mamahaling barong na hindi niya kailanman inakalang maisusuot niya, hindi niya maiwasang manginig. Hindi dahil sa kaba ng kasal, kundi dahil sa bigat ng desisyong kanyang pinasok. Sigurado ka ba? Mahinang tanong ng pari habang nakatingin sa kanya. Saglit na napapikit si Adrian. Sa isip niya, nakita niya ang mukha ng kanyang ina, maputla, nakahiga sa kama, hinihingal sa bawat paghinga. Opo, sagot niya, kahit parang may bumibigat sa kanyang dibdib. At sa isang iglap siya ay naging asawa ni Doña Beatriz. Pagkatapos ng kasal, nagsimula ang bagong yugto ng kanyang buhay. Ngunit hindi ito ang inaasahan niyang uri ng bagong buhay. Sa loob ng mansyon, may mga patakaran. Mahigpit. Walang dapat suwayin. Hindi siya maaaring lumabas ng walang pahintulot. Hindi siya maaaring tumanggap ng bisita. At higit sa lahat hindi siya maaaring magtanong tungkol sa nakaraan ni Doña Beatriz. Sa unang linggo, sinubukan niyang maging maayos ang lahat. Tinupad ni Doña Beatriz ang kanyang pangako, na ipagamot ang kanyang ina sa isang pribadong ospital, binayaran ang lahat ng gastusin, at sinigurong maayos ang kalagayan nito. Ngunit kapalit nito tila may unti-unting nawawala kay Adrian. Ang kanyang kalayaan. Isang gabi, habang nakaupo siya sa balkonahe ng mansyon, pinagmamasdan ang mga ilaw ng lungsod, napabuntong hininga siya. Hindi ka sanay sa ganitong buhay, ano? Napalingon siya. Nakatayo si Doña Beatriz sa likod niya, hawak ang isang baso ng red wine. Hindi po sa ganun, sagot ni Adrian, pilit na ngumiti. Nangangapa lang po. Umupo ang matanda sa katabing upuan. Tahimik muna ito, tila may iniisip. Alam mo, Adrian, panimula nito, hindi lahat ng nasa ganitong mundo ay masaya. Hindi sumagot si Adrian. Nakinig lang siya. Maraming taon akong nagtrabaho, nag-ipon, nagtiwala sa mga maling tao, dugtong ni Doña Beatriz, habang nakatingin sa malayo. At sa huli, naiwan akong mag-isa. Ngayon lang narinig ni Adrian ang ganitong tono mula sa kanya, hindi matigas, hindi malamig kundi malungkot. Hindi ko kailangan ng pag-ibig, patuloy ng matanda. Ang kailangan ko ay kasama. Napatingin si Adrian sa kanya. Sa unang pagkakataon, hindi niya nakita ang isang makapangyarihang babae, kundi isang matandang takot mag-isa. At doon nagsimulang magbago ang tingin niya kay Doña Beatriz. Lumipas ang mga linggo at unti-unting nasanay si Adrian sa kanyang bagong buhay. Bumalik siya sa pag-aaral, ngayon ay sakay ng mamahaling sasakyan. Suot niya ang mga damit na dati nakikita lang niya sa mga mall. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may bahagi sa kanya na tila hindi pa rin buo. Minsan, habang nasa unibersidad, narinig niya ang mga bulungan. Siya ba yung asawa nung matanda? Grabe, pera-pera lang talaga. Kadiri naman ni. Pinilit niyang huwag pansinin. Pero bawat salita parang kutsilyong dahan-dahang tumatago sa kanya. Sa gabing iyon, pag-uwi niya sa mansyon, tahimik siyang kumain. Halata ang lungkot sa kanyang mukha. May problema? Tanong ni Doña Beatriz. Wala po, sagot niya, ngunit halatang pilit. Hindi na ito pinilit ng matanda. Ngunit mula noon, mas naging mapagmasid siya kay Adrian. Hanggang sa isang araw may nangyari na hindi nila inaasahan. Habang nasa silid-aklatan si Adrian, naghahanap ng libro para sa kanyang thesis, may napansin siyang isang lumang kahon sa ilalim ng mesa.
Parang matagal na itong hindi nabubuksan, may alikabok, at tila nakalimutan na ng panahon. Hindi niya alam kung bakit pero parang may humihila sa kanya para buksan ito. Dahan-dahan niyang inangat ang takip. At doon tumambad sa kanya ang mga lumang larawan. Mga litrato ni Doña Beatriz, noong bata pa siya. Nakangiti. Masaya. At may kasama. Isang batang lalaki. Halos kasing edad niya ngayon. Napakunot ang noo ni Adrian. Sino ito? Habang isa-isang tinitingnan ang mga larawan, may napansin siya sa likod ng isa. May sulat. At sa anak kong si Marco, sana balang araw ay mapatawad mo ako. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Adrian. Anak! Hindi niya alam kung anong ibig sabihin ito. Pero isang bagay ang malinaw. Mailihim si Doña Beatriz. Isang lihim na matagal nang nakatago. At maaaring iyon ang dahilan kung bakit siya napunta sa buhay nito. At habang hawak niya ang lumang larawan na iyon, hindi niya namalayan na may isang pares ng matang matagal nang nakamasid sa kanya mula sa pintuan. Tahimik. Ngunit puno ng galit. At bakit mo binuksan yan, Adrian? Malamig na tinig ang bumasag sa katahimikan. Dahan-dahang napalingon si Adrian. At ang ekspresyon na kanyang nakita sa mukha ni Doña Beatriz ay hindi na ang matandang malungkot, kundi isang taong may itinatagong bagay na handang gawin ang lahat para manatiling lihim. Dahan-dahang napalingon si Adrian. At ang ekspresyon na kanyang nakita sa mukha ni Doña Beatriz ay hindi na ang matandang malungkot, kundi isang taong may itinatagong bagay na handang gawin ang lahat para manatiling lihim. Sumagot ka, Adrian, malamig at mabigat ang bawat salita ni Doña Beatriz. Bakit mo binuksan yan? Napalunok si Adrian. Ramdam niya ang biglang paglamig ng paligid, parang may hangin na dumaan na hindi niya maipaliwanag. Pipaumanhin po, hindi ko po sinasadya. Nakita ko lang po. Hindi mo sinasadya, putol ang matanda, mas tumalim ang tingin. Walang aksidente sa bahay na ito. Napatingin si Adrian sa hawak niyang larawan. Hindi niya alam kung dapat ba niyang itago ito o ipakita. Pero huli na. Dahan-dahang lumapit si Doña Beatriz at inagaw ang kahon mula sa kanyang kamay. Isa-isang kinuha ang mga larawan, tila ba sinusubukang ibalik ang mga alaala sa isang kahon na matagal na niyang isinara. Hindi mo na dapat pinapakialaman ang mga bagay na hindi para sayo, mahina ngunit mabigat ang boses nito. Pero sino po siya, hindi napigilan ni Adrian. Yung batang nasa larawan si Marco. Biglang natigilan ang matanda. Isang katahimikan ang bumalot sa silid, yung klase ng katahimikan na parang maisasabog anumang oras. Hindi mo kailangang malaman, sagot niya, halos pabulong. Anak niyo po ba siya? Dugtong ni Adrian, mas matapang na ngayon ang tinig. Doon biglang napatingin si Doña Beatriz sa kanya, diretso, matalim at parang may sakit. At kung, sagot nito. Hindi nakasagot si Adrian. Hindi niya inaasahan ang biglang pagbabago ng tono. Akala ko po wala kayong anak, mahinang sabi niya. Ngumiti si Doña Beatriz, ngunit hindi iyon masayang ngiti. Isa iyong ngiti na puno ng pait. Iyon ang gusto kong isipin ng lahat, sagot niya. Mas madali. Pero bakit po, tanong ni Adrian, halos hindi na niya maintindihan ang sarili niyang lakas ng loob. Huminga ng malalim ang matanda. Tumingin siya sa bintana, tila hinahanap ang lakas na muling buksan ang nakaraan. Dahil iniwan niya ako. Parang may kumalabog sa dibdib ni Adrian. Iniwan? Hindi lahat ng ina ay perpekto, Adrian, dahan-dahang sabi ni Doña Beatriz. May mga pagkakamali akong ginawa na hindi na kayang itama ng kahit anong yaman. Tahimik si Adrian. Ramdam niya na hindi ito simpleng kwento lamang. Lumaki si Marco na puno ng galit sa akin, patuloy ng matanda. At isang araw umalis siya. Hindi na bumalik. Hindi ko alam kung nasaan siya. Kung buhay pa ba siya. Napayuko si Doña Beatriz. Sa unang pagkakataon, nakita ni Adrian ang tunay na bigat na dinadala nito. Pero bakit po ako, tanong ni Adrian, halos pabulong. Doon muling tumingin ang matanda sa kanya. Matagal. Parang sinusuri ang bawat bahagi ng kanyang mukha. Dahil kamukha mo siya. Nanlaki ang mata ni Adrian. Ano po? Hindi eksakto, dugtong ni Doña Beatriz.
Pero sapat para ipaalala sa akin ang anak ko. Parang biglang nag-iba ang mundo ni Adrian sa narinig. Hindi siya pinili dahil sa talino. Hindi dahil sa sipag. Kundi dahil kamukha niya ang anak na nawala. Isa lang ang kailangan ko, sabi ng matanda, lumalapit sa kanya. Manatili ka. Huwag mo akong iwan tulad niya. Hindi agad nakasagot si Adrian. Sa loob-loob niya, may kung anong gumugulo. Hindi niya alam kung maaawa ba siya o masasaktan. Dahil sa sandaling iyon, pakiramdam niya hindi siya si Adrian. Isa lamang siyang kapalit. Isang anino ng taong matagal nang nawala. Lumipas ang mga araw matapos ang insidenteng iyon, ngunit hindi na muling napag-usapan ang kahon o si Marco. Parang may kasunduan silang pareho na huwag na itong balikan. Ngunit para kay Adrian hindi ganoon kadali. Sa bawat titig ni Doña Beatriz sa kanya, hindi na niya maiwasang isipin. Iniisip niya ba ako o siya? At habang lumalala ang mga tanong sa kanyang isipan, mas nagiging tahimik siya. Hanggang sa isang gabi, habang papauwi siya mula sa unibersidad, napansin niyang may sumusunod sa kanyang sasakyan. Isang itim na kotse. Hindi ito masyadong halata sa una, pero sa bawat liko niya nandoon pa rin ito. Manong, napapansin niyo po ba? Tanong niya sa driver. Opo, sir, sagot nito, halatang kinakabahan na rin. Kanina pa po sila sumusunod. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Adrian. Sino sila? Hindi pa man sila nakakarating sa mansyon, biglang humarang ang itim na kotse sa kanilang daan. Napapreno ng biglaan ang driver. Sir! Bago pa makagalaw si Adrian, bumukas ang pinto ng sasakyan sa harap nila. At mula rito bumaba ang isang lalaki. Matangkad. Magulo ang buhok. May galo sa mukha. At ang mga mata nito. Punong-puno ng galit. Dahan-dahan itong lumapit sa sasakyan ni Adrian. Bumaba ka, malamig nitong utos. Hindi gumalaw si Adrian. Ngunit nang muling magsalita ang lalaki doon tuluyang nanlamig ang kanyang dugo. Alam kong nasa loob ka, Adrian. Tumigil ang mundo niya. Lumabas ka asawa ng nanay ko. Parang sumabog ang lahat sa kanyang isip. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. At sa unang pagkakataon, nakaharap niya ang lalaking matagal nang nawawala. Si Marco. Ang anak ni Doña Beatriz. At sa mga matang iyon, walang bakas ng pagmamahal, kundi isang matinding galit, na tila matagal nang naghihintay para sa kanyang pagbalik. At sa mga matang iyon walang bakas ng pagmamahal, kundi isang matinding galit na tila matagal nang naghihintay para sa kanyang pagbalik. Dahan-dahang bumaba si Adrian mula sa sasakyan. Ramdam niya ang bigat ng bawat hakbang, parang may humihila sa kanya pabalik, pero wala na siyang magawa. Marco, mahinang banggit niya, kahit hindi niya sigurado kung tama bang tawagin ito sa pangalan. Huwag mo akong tawagin sa pangalan ko, agad na sagot ng lalaki, matalim ang tingin. Wala kang karapatan. Napaatras si Adrian ng kaunti. Hindi niya alam kung paano sisimulan ang usapan. Ano bang gusto mo? Tanong niya, pilit pinipigilan ang kaba. Napangisi si Marco, isang ngiting puno ng galit at pangungutya. Gusto ko, ulit nito. Gusto kong malaman paano ka napunta sa buhay ng babaeng iyon. Tahimik si Adrian. At higit sa lahat, dugtong ni Marco, papalapit ng papalapit, gusto kong malaman kung magkano ang presyo mo. Parang may sumaksak sa dibdib ni Adrian. Hindi ganun, susubukan sana niyang ipagtanggol ang sarili, pero agad siyang pinutol. Huwag ka nang magpaliwanag, malamig na sabi ni Marco. Pareho lang kayo. Pareho kayong gumagamit ng pera para takpan ang katotohanan. Hindi mo ako kilala, sagot ni Adrian, ngayon ay mas matatag na ang boses. Hindi ko kailangang kilalanin ka, mabilis na sagot ni Marco. Sapat nang alam kong pinakasalan mo ang nanay ko. Biglang nanahimik ang paligid. Tanging hangin at mahinang ingay ng mga sasakyan sa malayo ang maririnig. Alam mo ba kung anong klaseng tao siya? Tanong ni Marco, mas mababa na ang tono, pero mas mabigat. Napatingin si Adrian sa kanya. Alam ko na may pagkakamali siya, sagot niya. Pero, pagkakamali, biglang napatawa si Marco, pero walang saya sa tunog nito. Kung alam mo lang hindi nito tinapos ang sasabihin. Sa halip, tumalikod siya sandali, parang pinipigilan ang sarili. Lumayo ka sa kanya, bigla niyang sabi.
Nagulat si Adrian. Ano? Lumayo ka sa kanya habang may oras ka pa, ulit ni Marco, ngayon ay seryoso na. Hindi mo alam kung anong pinasok mo. Hindi ako aalis, sagot ni Adrian, diretso ang tingin. May kasunduan kami. Kasunduan, napangisi ulit si Marco. Akala mo ba ikaw lang ang ginamitan niya ng kasunduan? Napakunot ang noo ni Adrian. Anong ibig mong sabihin? Pero hindi agad sumagot si Marco. Sa halip, dahan-dahan itong lumapit, halos magkatapat na sila ngayon. May mga bagay na hindi niya sasabihin sa'yo, mahina nitong sabi. At kapag nalaman mo baka huli na ang lahat. Bago pa makapagsalita si Adrian, biglang may ilaw ng sasakyan ang tumama sa kanila. Isang pamilyar na kotse ang paparating. Huminto ito sa tabi nila. At mula rito bumaba si Doña Beatriz. Tahimik. Pero ramdam ang tensyon sa bawat hakbang niya. Marco. Isang salitang puno ng emosyon, galit, lungkot at pananabik. Dahan-dahang napalingon si Marco sa kanya. At sa unang pagkakataon nagtagpo ang mag-ina matapos ang napakaraming taon. Bumalik ka rin pala, malamig na sabi ni Marco. Hindi ito ang paraan para magpakita, sagot ni Doña Beatriz, pilit pinipigilan ang emosyon. Anong paraan ang gusto mo, sagot ni Marco. Magkunwari ulit tayo na maayos ang lahat. Walang sumagot. Tumingin si Doña Beatriz kay Adrian. Sumakay ka na sa sasakyan, utos niya. Pero hindi gumalaw si Adrian. Hindi, sagot niya, marahan pero malinaw. Hindi ako aalis hanggat hindi ko naiintindihan ang nangyayari. Nagulat si Doña Beatriz sa kanyang sagot. At ngayon mo pa talaga gustong magtanong, sabi niya, maihalong inis. Opo, sagot ni Adrian. Dahil pakiramdam ko hindi ko talaga alam kung sino kayo. Isang katahimikan ang muling bumalot sa kanila. Si Marco nakangisi lang, parang matagal na niyang hinihintay ang sandaling ito. Good, sabi nito. Tanungin mo siya. Tanungin mo kung bakit ako umalis. Napapikit si Doña Beatriz. Hindi na kailangan. Kailangan, puto ni Adrian, ngayon ay mas matapang na. Dahan-dahang dumilat ang matanda. At sa pagkakataong iyon tila napagod na siyang itago ang lahat. Dahil pinili ko ang negosyo kaysa sa anak ko. Parang huminto ang oras. Hindi lang yon, dagdag ni Marco, malamig ang boses. Sabihin mo rin sa kanya. Hindi agad nagsalita si Doña Beatriz. Pero sa kanyang mga mata makikita ang takot. Sabihin mo, ulit ni Marco. At doon tuluyang nabasag ang katahimikan. Pinadala ko siya sa ibang bansa nang hindi niya gusto, mahinang sabi ni Doña Beatriz. Para sa isang kasunduan sa negosyo. Nanlaki ang mata ni Adrian. Ano? Minor pa ako noon, dagdag ni Marco. Ginamit niya ako bilang garantiya. Para lang mapirmahan ang kontrata. Hindi makapaniwala si Adrian. Tumingin siya kay Doña Beatriz, umaasang hindi ito totoo. Pero ang katahimikan nito ang nagsilbing sagot. At nung tumanggi ako, patuloy ni Marco, tinakwil niya ako. Hindi totoo yan, biglang sigaw ni Doña Beatriz, nanginginig ang boses. Ginawa ko yon para sa kinabukasan mo. Para sa sarili mo, malamig na sagot ni Marco. Tahimik si Adrian. Hindi niya alam kung sino ang paniniwalaan. Pero isang bagay ang malinaw. Mas malalim ang sugat sa pagitan ng mag-ina kaysa sa inaakala niya. At habang nakatayo siya sa gitna nila, unti-unti niyang nararamdaman na baka hindi lang siya basta nadamay. Kundi may mas malaking dahilan kung bakit siya napunta sa buhay ni Doña Beatriz. At maaaring, hindi pa iyon ang pinakamatinding katotohanan na kanyang matutuklasan. Tahimik ang gabi, ngunit sa gitna ng katahimikang iyon, parang may unos na handang sumabog anumang oras. Hindi makapagsalita si Adrian. Ang mga salitang narinig niya ay parang mabibigat na bato na sabay-sabay bumagsak sa kanyang isipan. Hindi niya alam kung saan siya titingin, kay Marco na punong-puno ng galit, o kay Doña Beatriz na tila unti-unting nababasag ang matigas na anyo. Ngayon alam mo na, malamig na sabi ni Marco, habang nakatingin kay Adrian. Kaya umalis ka na habang kaya mo pa. Pero hindi gumalaw si Adrian. Sa halip, napatingin siya kay Doña Beatriz. May iba pa ba akong hindi alam, mahinahon niyang tanong. Dahan-dahang napapikit ang matanda. Parang ang tanong na iyon ang tuluyang bumasag sa lahat ng itinago niya.
Meron pa, sagot niya, halos hindi marinig. Napakunot ang noo ni Adrian. Ano po iyon? Hindi agad sumagot si Doña Beatriz. Tumingin siya kay Marco na para bang nag-aalinlangan kung dapat pa bang ilabas ang lahat. Pero si Marco hindi na umatras. Sabihin mo sa kanya, hamon nito. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ng matanda. At may kinalaman ka roon, Adrian. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Ako. Dahan-dahang tumango si Doña Beatriz. Hindi kita pinili lang dahil kamukha mo si Marco. Napahinto si Adrian. Kundi dahil kilala ko ang pamilya mo. Parang may kumidlat sa kanyang isipan. Pamilya ko? Sagot ng matanda. Ang ama mo. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Adrian. Wala na po ang tatay ko, agad niyang sagot. Matagal na siyang namatay. Hindi iyon ang buong kwento, mahina ngunit malinaw na sabi ni Doña Beatriz. Napaatras si Adrian. Anong ibig niyong sabihin? Tahimik si Marco, pero nakatingin lang siya, parang alam na niya ang sasabihin. Ang ama mo ang nagsimula si Doña Beatriz, nanginginig ang boses, ay dating nagtatrabaho para sa akin. Parang may bumara sa lalamunan ni Adrian. Hindi po totoo yan. Totoo, putol ni Marco. Isa siya sa mga tauhan niya noon. Napatingin si Adrian kay Marco, gulong-gulo. Hindi niya sinabi sakin. Dahil pinili niyang itago, sagot ni Doña Beatriz. Dahil sa nangyari. Ano po ang nangyari, halos pabulong na tanong ni Adrian. Muling nanahimik ang matanda. Pero sa pagkakataong ito wala na siyang tinatago. May isang proyekto noon, dahan-dahan niyang kwento. Isang kontrata na napakalaki ang halaga. At ang ama mo siya ang namahala. Nakikinig lang si Adrian, pero ramdam niya ang unti-unting pagdurog ng mundo niya. Pero nagkaproblema, patuloy ng matanda. May pagkakamali at may kailangang managot. Hindi siya ang may kasalanan, biglang sabi ni Marco. Pero siya ang sinisi. Napatingin si Adrian sa kanya. Ano? Tama siya, dugtong ni Doña Beatriz, ngayon ay mailuha na sa mata. Hindi siya ang may kasalanan pero pinayagan kong siya ang sumalo. Parang tumigil ang mundo ni Adrian. Ibinigay ko siya sa mga taong galit para mailigtas ang pangalan ng kumpanya. Hindi nanginginig ang boses ni Adrian. Hindi niyo pwedeng gawin yon ni. Ginawa ko, mahina ngunit diretso ang sagot ng matanda. At doon tuluyang bumagsak ang lahat kay Adrian. Dahil sa inyo, nanginginig niyang sabi, nawala ang tatay ko. Walang sumagot. Pero sapat na ang katahimikan para masagot ang tanong. Biglang umatras si Adrian, parang hindi na niya kayang huminga. Hindi ko kaya. Adrian, lalapit sana si Doña Beatriz. Huwag niyo akong lapitan, sigaw niya, puno ng sakit. Napahinto ang matanda. Pinakasalan ko kayo dahil akala ko tutulungan niyo ako, nangingilid ang luha ni Adrian. Hindi ko alam na kayo pala ang dahilan kung bakit nasira ang pamilya ko. Tahimik si Marco, pero makikita sa kanyang mukha na hindi rin siya natuwa sa revelasyong iyon. Hindi ko alam na ikaw yon, mahina na sabi ni Doña Beatriz. Nalaman ko lang bago tayo ikasal. Biglang napatingin si Adrian sa kanya. Ano? Sagot ng matanda. At doon ko naisip na ito ang pagkakataon ko para itama ang lahat. Sa pamamagitan ng pagpapakasal, halos mapatawa si Adrian pero puno ng pait. Sa pamamagitan ng pagbili sa buhay ko. Walang maisagot si Doña Beatriz. Dahil alam niyang may katotohanan ang bawat salita ni Adrian. Hindi niyo ako tinulungan, dugtong niya, mas mahina na ngayon pero mas masakit. Ginamit niyo lang ako tulad ng ginawa niyo sa tatay ko. At sa sandaling iyon wala nang natira sa puso ni Adrian kundi galit at sakit. Tahimik ang paligid. Walang gumagalaw. Hanggang sa dahan-dahang tumalikod si Adrian. At ngayon aalis na ako. Nagulat si Doña Beatriz. Hindi pwede. Wala na kayong karapatan pigilan ako, putol niya. At ang kasunduan? Wala na yon, sagot ni Adrian. Tapos na. At sa unang pagkakataon. Iniwan niya ang mansyon. Hindi bilang isang mahirap na estudyante na nangangailangan ng tulong. Kundi bilang isang taong nasaktan, niloko at ginamit. At habang papalayo siya, may isang bagay na hindi niya napansin. Si Marco. Na nakatingin sa kanya.
Hindi na may galit, kundi may kakaibang pag-aalala. Dahil alam niya na ang pag-alis ni Adrian ay maaaring simula pa lamang ng mas malaking gulo na paparating. Dahil alam niya na ang pag-alis ni Adrian ay maaaring simula pa lamang ng mas malaking gulo na paparating. Hindi na lumingon si Adrian. Sa bawat hakbang niya palayo sa mansyon, parang may bahagi sa kanya na tuluyang napuputol. Ang mga ilaw ng marangyang bahay ay unti-unting naglalaho sa kanyang likuran, at sa bawat segundo bumabalik sa kanya ang realidad na matagal niyang tinakasan. Wala na siyang sasakyan. Wala na siyang pera. Wala na rin ang mundong pilit niyang pinasok. Pero higit sa lahat dala niya ang katotohanang sumira sa kanya. Siya ang dahilan eh. Paulit-ulit na umuukit sa isip niya ang mga salitang iyon. Hindi niya namalayan na basang-basa na ang kanyang pisngi. Hindi niya rin napansin kung gaano na siya kalayo hanggang sa mapagod ang kanyang mga paa. Sa isang madilim na kalsada, napaupo siya sa gilid ng bangketa. Tahimik. Pagod. Wasak. At sa unang pagkakataon matapos ang lahat tuluyan siyang umiyak. Bakit? Bulong niya sa sarili. Bakit sa ganitong paraan ko pa nalaman? Hindi niya alam kung gaano katagal siyang nakaupo roon. Hanggang sa may isang sasakyang dahan-dahang huminto sa harap niya. Hindi siya agad tumingin. Wala na siyang pakialam kung sino pa ang dumating. Pero nang marinig niya ang pagbukas ng pinto at ang mga hakbang na papalapit, may kung anong pamilyar. Adrian. Napapikit siya sandali. Boses. Hindi niya akalaing gusto niyang marinig muli. Dahan-dahan siyang tumingala. Si Marco. Tahimik itong nakatayo sa harap niya, walang galit sa mukha, kundi isang seryosong ekspresyon na hindi niya maipaliwanag. Ano pa bang kailangan mo? Pagod na tanong ni Adrian. Umupo si Marco sa tabi niya. Hindi nagsalita agad. Ilang segundo ang lumipas. Hanggang sa siya ang unang bumasag sa katahimikan. Wala akong alam tungkol sa tatay mo, sabi niya diretso. Ngayon ko lang nalaman. Hindi sumagot si Adrian. Kung alam ko lang idugtong ni Marco, baka mas maaga akong bumalik. Napatawa si Adrian, isang mahinang tawa na puno ng pait. Anong magagawa mo? Sagot niya. Tapos na yon. Hindi pa, mabilis na sagot ni Marco. Napatingin si Adrian sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Tumingin si Marco sa malayo, parang iniisip kung dapat ba niyang ituloy. Hindi lang basta aksidente ang nangyari noon, sabi niya. Napatigil si Adrian. May taong may pakana, dagdag ni Marco. At hindi iyon si Doña Beatriz, kahit siya ang nagtakip. Parang may sumiklab na maliit na pag-asa sa loob ni Adrian. May iba pang may kasalanan? Tumango si Marco. At sa tingin ko buhay pa ang taong iyon. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Adrian. Sino? Pero hindi agad sumagot si Marco. Sa halip, tumingin siya kay Adrian, diretso, seryoso. Kailangan mong magdesisyon, sabi niya. Aalis ka ba at kakalimutan ang lahat o haharapin mo ang katotohanan? Tahimik si Adrian. Sa loob-loob niya, pagod na siya. Gusto na lang niyang tumakbo palayo kalimutan ang lahat magsimula ulit. Pero paano niya kakalimutan ang ama niya? Paano niya tatanggapin na ang taong dahilan ng lahat ay malaya pa rin? Kung tutulungan kita, dagdag ni Marco, hindi ito magiging madali. Hindi na madali ang kahit ano, sagot ni Adrian, mahina pero may determinasyon. Napatingin si Marco sa kanya. At handa ka? Hindi agad sumagot si Adrian. Pero unti-unti tumayo siya. Pinunasan ang kanyang mga luha. At humarap kay Marco. Gusto kong malaman ang totoo, sabi niya. Sa sandaling iyon, isang bagong landas ang nagbukas sa kanilang dalawa. Hindi bilang magkalaban, kundi bilang dalawang taong parehong nasaktan. At parehong naghahanap ng hustisya. Lumipas ang ilang araw, at pansamantalang tumira si Adrian sa isang maliit na apartment na inayos ni Marco. Hindi ito kasing ganda ng mansyon, pero sapat, malinis, tahimik, at higit sa lahat malaya siya. Ngunit hindi nawawala sa isip niya si Doña Beatriz. Sa bawat gabi, naaalala niya ang mga sandaling nakita niya itong nag-iisa, ang mga salitang binitawan nito, at ang pagsisisi sa kanyang mga mata. Hindi ko alam kung maaawa pa ako, bulong niya sa sarili.
Samantala, si Marco ay abala sa pag-imbestiga. Isang gabi, bumalik siya sa apartment ni Adrian, may dalang mga lumang dokumento. Kailangan mong makita to, sabi niya. Inilapag niya ang mga papeles sa mesa. Mga kontrata. Mga lumang record. At isang pangalan na paulit-ulit na lumalabas. Victor Salazar. Napakunot ang noo ni Adrian. Sino siya? Tumingin si Marco sa kanya. Siya ang dating business partner ni Doña Beatriz, sagot niya. At siya rin ang huling taong nakausap ng tatay mo bago mangyari ang lahat. Parang may malamig na hangin na dumaan sa likod ni Adrian. At ngayon, tanong niya. Mas makapangyarihan na siya, sagot ni Marco. At mas delikado. Tahimik si Adrian. Pero sa loob niya unti-unting nag-aalab ang galit. Kung siya ang dahilan, mahina niyang sabi, hindi ko siya hahayaang makawala. At sa sandaling iyon, hindi na lang ito kwento ng isang kasal. Hindi na lang ito tungkol sa pera o kasunduan. Ito ay naging laban. Para sa katotohanan. Para sa hustisya. At para sa mga sugat na matagal nang hindi naghihilom. Ngunit habang lumalalim ang kanilang investigasyon, hindi nila alam na si Victor Salazar ay matagal nang nakamasid at handa na rin siyang kumilos. Sa isang madilim at malawak na opisina sa pinakataas na palapag ng isang gusali sa Makati, tahimik na nakatayo si Victor Salazar sa harap ng malaking salamin. Mula roon, tanaw niya ang buong lungsod, mga ilaw na kumikislap, mga sasakyang tila maliliit na alitaptap sa kalsada. Ngunit sa kabila ng ganda ng tanawin, malamig ang kanyang mga mata. Adrian, mahina niyang bulong habang hawak ang isang lumang litrato. Isang litrato ng isang lalaking nakangiti, ama ni Adrian. Dahan-dahan siyang napangiti. Akala ko tapos na ang lahat sa'yo, dagdag niya. Sa likod niya, may isang lalaki na tahimik na nakatayo, isa sa kanyang mga tauhan. Sir, kumpirmado na po. Nakipag-ugnayan si Adrian kay Marco. Hindi agad sumagot si Victor. Sa halip, patuloy siyang nakatingin sa litrato. Maganda, sabi niya, halos pabulong. Mas magiging interesante ito. Lumapit siya sa mesa at inilapag ang litrato. Simulan na natin. Samantala, sa maliit na apartment, hindi mapakali si Adrian. Nakaupo siya sa gilid ng kama, hawak ang isang lumang relo, isa sa mga natirang gamit ng kanyang ama. Kung nandito ka lang sana, bulong niya. Hindi niya alam kung saan siya magsisimula. Pero isang bagay ang sigurado. Hindi na siya babalik sa dati. Biglang bumukas ang pinto. Adrian. Napatingin siya. Si Marco, halatang pagod, pero may kakaibang urgency sa mukha. May nangyari, sabi nito. Ano iyon? Agad na tanong ni Adrian. Lumapit si Marco at inilapag ang laptop sa mesa. May nakuha akong access sa isang lumang file ng kumpanya, sabi niya. At may nakita akong hindi natin inaasahan. Binuksan niya ang isang dokumento. Project Aegis. Napakunot ang noo ni Adrian. Ano yan? Yan ang proyekto na pinaghawak sa tatay mo, sagot ni Marco. Yung sinasabing nagkaproblema. Tahimik na nakatingin si Adrian sa screen. Pero hindi ito basta proyekto, dagdag ni Marco. May kinalaman ito sa iligal na transaksyon. Nanlaki ang mata ni Adrian. Anong klaseng transaksyon? Tumingin si Marco sa kanya. Money laundering. At posibleng trafficking. Parang may sumabog sa loob ni Adrian. Hindi pwedeng kasama ang tatay ko dyan. Hindi siya kasama, mabilis na sagot ni Marco. Sa tingin ko nalaman niya ang totoo. Kaya siya tinanggal. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Adrian. Kaya siya pinatahimik. Tumango si Marco. At si Victor Salazar siya ang nasa likod ng lahat. Napakuyom ang kamao ni Adrian. Sa wakas may malinaw na direksyon ang galit niya. May ebidensya ba tayo? Tanong niya. Hindi pa sapat, sagot ni Marco. Pero may lead ako. Ano? May isang tao na dating tauhan ng kumpanya na biglang nawala pagkatapos ng insidente, sabi ni Marco. Kung buhay pa siya ang susi sa lahat. Nasaan siya? Agad na tanong ni Adrian. Yun ang problema, sagot ni Marco. Matagal na siyang nawawala. Tahimik si Adrian.
Pero sa loob niya may kung anong nagsasabing hindi sila nag-iisa sa laban na ito. At tama nga siya. Dahil sa parehong oras. Sa isang tahimik na silid sa loob ng mansyon. Nakaupo si Doña Beatriz. Mag-isa. Sa harap niya, nakalatag ang mga lumang dokumento, mga bagay na matagal niyang itinago. Kasama na ang isang file. Na may pangalan ni Adrian. Dahan-dahan niyang binuksan ito. At sa loob, ay isang lihim na matagal niyang itinago. Isang katotohanan na hindi pa niya nasasabi kahit kanino. At kung malaman mo lang, Adrian, mahina niyang bulong, habang nangingilid ang luha, hindi mo ako kayang patawarin. Sa kabilang banda, isang lumang warehouse sa gilid ng lungsod ang tahimik na nakatayo. Madilim. Inabandona. Pero sa loob nito, may isang lalaking nakakadena. Mahina ang paghinga. Punong-puno ng sugat ang katawan. At sa kabila ng kanyang kalagayan pilit niyang binubuksan ang kanyang mga mata. Hindi pa ako pwedeng mamatay, mahina niyang bulong. Biglang bumukas ang pinto ng warehouse. May pumasok. Mga yabag na mabigat papalapit. At mula sa dilim lumitaw ang isang anino. Isang lalaking may malamig na boses. Kumusta ka na? Tanong nito. Hindi agad sumagot ang nakakadenang lalaki. Pero nang marinig niya ang boses, bigla siyang nanginig. Ikaw, Lee. Napangiti ang anino. Matagal na kitang hinintay na magsalita, sabi nito. At ngayon may mga taong naghahanap sa iyo. Dahan-dahan itong lumapit. At tumigil sa harap ng lalaki. At hindi ko pwedeng hayaan na mahanap ka nila. At sa sandaling iyon, umalingaw-ngaw ang isang sigaw sa loob ng warehouse. Isang sigaw na puno ng sakit. At maaaring magbago sa takbo ng lahat. Habang sa malayo, walang kamalay-malay si Adrian. Na ang taong hinahanap nila ay nasa bingit na ng kamatayan. Habang sa malayo walang kamalay-malay si Adrian na ang taong hinahanap nila ay nasa bingit na ng kamatayan. Lumipas ang ilang araw. Ang bawat segundo ay tila mabigat, punong-puno ng kaba at paghihintay. Hindi mapakali si Adrian. Parang may kung anong nagsasabi sa kanya na naubos na ang oras, na kung hindi sila kikilos agad, baka tuluyan nang mawala ang katotohanang matagal nilang hinahanap. Isang gabi, habang tahimik silang nag-uusap ni Marco sa apartment, biglang tumunog ang cellphone nito. Isang unknown number. Nagkatinginan silang dalawa. Dahan-dahang sinagot ni Marco ang tawag. Hello. Sa kabilang linya puro paghinga lang ang maririnig. Mahina. Parang hirap. Marco, isang halos pabulong na tinig. Biglang nanlaki ang mata ni Marco. Sino to? Ako si Ramon ni. Napahawak si Adrian sa mesa. Siya na yon, bulong niya. Nasaan ka? Agad na tanong ni Marco. May ilang segundong katahimikan. Warehouse sa may pier, mahina nitong sabi. Hindi na ako magtatagal. Naputol ang tawag. Hindi na sila nagdalawang isip. Agad silang umalis. Habang tumatakbo ang sasakyan sa madilim na kalsada, ramdam ni Adrian ang pintig ng kanyang puso, mabilis, malakas, parang sasabog. Kapag siya nawala, mahina niyang sabi, wala na tayong paraan. Hahabol tayo, sagot ni Marco, mahigpit ang hawak sa manibela. Pagdating nila sa warehouse, halos hindi na sila naghintay. Sinipa ni Marco ang pinto. Bumungad sa kanila ang madilim at mabahong loob. At doon, sumigaw si Adrian nang makita ang lalaking nakakadena sa sahig. Duguan. Mahina. Halos wala ng buhay. Ramon, sigaw ni Marco habang nilalapitan ito. Dahan-dahang iminulat ng lalaki ang kanyang mga mata. Dumating kayo, mahina niyang sabi. Hindi ka pa pwedeng mamatay, sabi ni Adrian, nanginginig ang boses. Kailangan namin ng katotohanan. Napangiti si Ramon, isang mahina, pagod na ngiti. Alam ko, di. Sa huling lakas na natitira sa kanya, pilit niyang itinaas ang kamay. May hawak siyang maliit na beads. Ito ang lahat, di. Agad itong kinuha ni Marco. Lahat ng ebidensya laban kay Victor. Salamat, bulong ni Adrian. Ngunit bago pa sila makapagsalita ulit, may marahas na putok ng baril ang umalingaw-ngaw. Isang bala ang tumama sa dingding sa tabi nila. Yumuko kayo, sigaw ni Marco.
Mula sa dilim lumabas ang mga armadong lalaki. At sa likod nila, si Victor Salazar. Dahan-dahan siyang naglakad papasok, palakpak ng palakpak. Ang galing, sabi niya. Talagang hinanap niyo pa siya. Mahigpit na hinawakan ni Adrian ang kamao niya. Tapos na ang laro mo, sabi niya. Napangisi si Victor. Hindi pa, sagot nito. Dahil nandyan pa kayo. Biglang nagkagulo. Sunod-sunod ang putok. Nagtago sina Adrian at Marco habang pilit inilalabas si Ramon. Hindi namin kayo iiwan, sigaw ni Adrian. Pero hinawakan siya ni Ramon. Hindi na ako aabot, mahina nitong sabi. Kayo na ang bahala. At sa huling pagkakataon, pumikit si Ramon. Hindi, sigaw ni Adrian. Pero wala na. Ngunit sa kamay ni Marco mahigpit na hawak ang eats. Umalis na tayo, sigaw niya. Sa gitna ng kaguluhan, nagawa nilang makatakas. At doon nagsimula ang tunay na laban. Lumipas ang ilang linggo. Sa tulong ng ebidensyang nakuha nila, unti-unting nabunyag ang lahat. Ang mga iligal na transaksyon. Ang pagtataksil. At ang katotohanan sa likod ng pagkamatay ng ama ni Adrian. Nahuli si Victor Salazar. At sa wakas nakamit ang hustisya. Ngunit hindi nito agad napawi ang sakit. Isang hapon, bumalik si Adrian sa mansyon. Tahimik siyang pumasok. Nandoon si Doña Beatriz, nakaupo sa dati niyang lugar. Mukhang mas mahina na mas matanda mas pagod. Nagkatinginan sila. Matagal. Hanggang sa siya ang unang nagsalita. Tapos na po, sabi ni Adrian. Tumango ang matanda. Alam ko, mahina niyang sagot. Narinig ko sa balita. Lumapit si Adrian. Hindi ko pa rin kayang kalimutan ang ginawa niyo, diretso niyang sabi. Napayo ko si Doña Beatriz. Alam ko, sagot niya. At hindi ko hinihingi yon. Tahimik. Masakit. Pero totoo. Pero dugtong ni Adrian, hindi ko rin kayang kalimutan na tinulungan niyo ako sa kabila ng lahat. Dahan-dahang tumingin ang matanda sa kanya. May luha sa kanyang mga mata. Adrian ni. Hindi ko alam kung mapapatawad ko kayo, sabi niya. Pero gusto kong subukan. At sa sandaling iyon, unang beses ngumiti si Doña Beatriz ng totoo. Sa di kalayuan, nakatayo si Marco. Tahimik na pinagmamasdan ang dalawa. At sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming taon. Hindi na galit ang nasa kanyang puso. Kundi kapayapaan. Lumipas ang panahon. Nagpatuloy si Adrian sa kanyang pag-aaral, ngunit ngayon, hindi na lang para sa sarili niya, kundi para sa alaala ng kanyang ama. Si Marco naman unti-unting inayos ang mga nasirang bahagi ng kanyang buhay. At si Doña Beatriz. Sa huling yugto ng kanyang buhay, natutong humingi ng tawad. At kahit hindi perpekto ang naging wakas, ito ay naging sapat. Dahil sa dulo ng lahat, ang katotohanan ang nanaig. At ang mga pusong sugatan, unti-unting natutong maghilom. At doon nagtatapos ang kwento ng isang mahirap na estudyante. Na pinasok ang isang kasal na puno ng lihim. At lumabas bilang isang taong mas matatag. Mas matapang. At mas handang harapin ang buhay, anuman ang kapalit.